Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Rompino JR. Shoutout kay Danilo Wamar. Shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ikaw talaga, biglang hinalikan ni Lynn ang labi ni Daryl at ito ay nagsalita. Halika na, mas bilisan pa natin ang paglalakad. Masyado na tayong matagal sa lagusan na ito. Ngunit hindi pera natin matanaw ang pinakadulo nito. Sabi ni Lynn. Nang nakangiti at si Daryl ay nagsalita. Saglit lang, Miss Lynn. Hindi pwedeng ikaw lang ang hahalik. Dapat ako din, sabi ni Daryl sa mahinang tono. Ngunit si Lynn ay inaasar si Daryl. Aba Vin, okay lang yun. Ako dapat ang masunod sa ating dalawa. Kaya pag nais kong humalik sa iyo, wala kang magagawa. Sabay ito ay tumawa. Haha, halika na kasi nang makabalik na tayo sa aming palasyo. Sabi ni Lynn. At si Daryl ay tumawa at sinabi. Haha, oo na, ikaw ang masusunod sa lahat. Tara na, magpatuloy na tayo. At ang dalawa ay nagpatuloy sa paglalakad. Samantala sa kabilang panig, sa kaharian ng mga demonyo, si Charlie at General Allen ay masayang nakaupo sa hapagkainan at sila ay nag-uusap. General Allen, sa tingin mo ba, magtatagumpay pa ako na maging isa sa inyo? Mukhang ang pag-uugali kasi ni General Cassandra ay masyadong mahigpit, at ang kanyang aura ay masyadong nakakatakot. Kaya ako, ay medyo naiilang na magsalita kapag siya ay aking kaharap. Tingin mo ba, makukuha ko ang loob ng general na iyon? Sabi ni Charlie kay General Allen. At maya-maya nagsalita si General Allen at sinabi, oo naman Charlie, nakakatiyak ako na magiging isa ka sa amin. At ang loob ni General Cassandra ay iyong makukuha. Tignan mo ngayon, ikaw ay wala na sa loob ng kulungan at sa mga oras na ito ikaw ay nakain sa harap ng hapagkainan ng mga opisyal sa lahi ng mga demonyo. Ang normal na mga lahing demonyo ay hindi basta-basta makakapasok sa loob ng kaharian at nakakain sa harap ng hapagkainan. Kaya napakaswerte mo Charlie. Ikaw ngayon ay aking kasama. Kaya walang imposible na magagawa natin makambansi si General Cassandra na ikaw ay maging kapanalig namin. Kaya wag mo na isipin ang mga bagay na iyon. Kumain ka ng kumain, upang mabawi mo ang lakas na nawala sa iyo. At mamayang gabi, patunayan mo sa amin, lalo na sa dalawang general na sila General Denki at General Cassandra, na nagsasabi ka ng totoo, na ang mga mangkukulam na elf ay may sariling lungsod sa lugar ng mga elf. Kapag napatunayan mo iyon, makakatiyak na tayo ang ating tagumpay na maging ikaw ay aming kapanalig. At oo nga pala, noong nasa loob ka ng kulungan, ikaw ay nakakatiyak na makakabawi tayo kay General Denki at ang loob ni General Cassandra ay iyong makukuha. Sa iyong tono sa mga oras na iyon ikaw ay masyadong kampante na mangyayari ang lahat ng iyon. Ano ba talaga ang gagawin mo? Sabi ni General Allen kay Charlie. Nang marinig ito ni Charlie, siya ay medyo nag-isip saglit. Sasabihin ko ba ang plano ko kay Master Allen? Na nais ko gamitin ang gamot na aking ninakaw sa lugar ng mga mangkukulam at si General Denki ay malalagay sa alanganin sitwasyon sa kamay ni General Cassandra. At kapag nangyari iyon, ito ay aking sasamantalihin upang maging kampante sa akin si General Cassandra. At makuha ang kanyang loob ng lubos, at nais ko itong mapaibig ko upang ang kanyang lakas at kanyang katayuan sa lahi ng mga demonyo ay aking magamit para makabawi ako sa mga ginawa sa akin ng mga lahing elf na iyon. Sabi ni Charlie sa kanyang sarili. At maya-maya ito ay nagpasya na wag na lang sabihin kay General Allen ang kanyang mga binabalak at ito ay nagsalita. Master Allen, nais ko sana wag muna sabihin sa iyo ang aking nais gawin.
Mas okay nang kapag ito ay naisagawa ko ng maayos. Ay malalaman mo din. Ayoko mabigo kita Master Allen at mapaasa. Kaya kung maaari na pagkatiwalaan mo muna ako sa aking gagawin. Sabi ni Charlie kay General Allen sa mahinang tono. Nang marinig ito ni General Allen, medyo nadismaya si General Allen, at ito ay napabulong sa kanyang sarili. Ano kaya ang nais gawin nito ni Charlie na tusong gawain laban kila General Denki at kay General Cassandra? Bakit hindi niya ito masabi-sabi sakin? Medyo kumunat ang noo ni General Allen sa mga oras na ito. At nang mapansin ni Charlie na medyo sumama ang itsura ni General Allen, ito ay agad-agad nagsalita. Master Allen, huwag kang mag-alala, malalaman mo din ang nais ko gawin. Ayoko lang talaga na ikaw ay aking mabigo at madismaya. Kung ito ay hindi magiging tagumpay, hindi ka makakaramdam ng pagkahinayang at pagkadismaya. Gusto mo makaramdam ng ganun, Master? Kaya wag ka na mag-alala, kung maaari lang. Sabi ni Charlie. Nang marinig ito ni General Allen, ito ay napabulong sa kanyang isip. Medyo tama nga si Charlie. Mas okay nang hindi ko muna malaman ang bagay na iyon. Upang hindi ako umasa ng sobra na kami ay magtatagumpay. Ngunit mas okay sana kung ang nais niya ay magtagumpay para ang General Denki na iyon ay aking mabawian sa lahat ng kanyang ginawang pamamahiya sa akin. Lalo na, nung kami ay nasa lugar ng lumang temple. Pinahiya niya ako sa harap ng kasundaluhan. Demonyo, makakabawi din ako sa iyo General Denki. Mag-anti ka lang. Bulong ni General Allen sa kanyang isip at ito ay nagsalita. Sige Charlie, ikaw ay aking pagkatiwalaan. Sana talaga ay ikaw ay magtagumpay. Sabi ni General Allen. Nang marinig ni Charlie ang mga sinabi ni General Allen, ito ay agad-agad na sumagot. Oo Master Allen, gagawin ko ang lahat upang magawa ko ng ayos ang mga bagay na iyon. Tuldok, upang ang tagumpay ay ating makamit. Sabi ni Charlie. Nang marinig ito ni General Allen, ito ay napangiti at sinabi, mahusay Charlie, yan ang gusto ko sa iyo. Tuldok, hindi na din ako makapag-ante na mapatunayan mo na sa kanila na ikaw ay nagsasabi ng totoo at maging isa ka na sa amin. Para magawa na natin ang lahat ng ating nais mangyari. Sabi ni General Allen, sige na kumain ka na ng kumain. Sabi ni General Allen nang nakangiti kay Charlie. At ito ay napabulong. Ang elf na ito ay aking mapapakinabangan talaga. Hindi ako nagkamali na siya ay aking nilabas sa lugar ng sagradong bangin na iyon at dalan sa kaharian ng lahi naming mga demonyo. Dahil sa kanya, magagawa ko ng maingat ang aking mga pinaplano. At balang araw, ako at si General Cassandra ay magiging mag-asawa. Titiyakin ko na mangyayari lahat ng ito. Oo, may lihim na pagtingin talaga si General Allen kay General Cassandra. Kahit naman sino ay magkakagusto kay General Cassandra dahil sa tinataglay nitong kagandahan at ganda ng hubog ng katawan. Kaya si General Allen ay pinagpapantasyahan niya si General Cassandra palagi. Samantala sa lugar ng mga barbarian, si Dax ay may nais na gawin ng isang pabirong gawain. Brother Benj, may nais sana ako ipakita sa iyo. Sabi ni Dax, ang dalawa ay medyo nabigla. Dahil kanina seryoso ang tatlo habang tahimik. Ngunit si Dax ay bigla-biglang nagsisalita. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, siya ay nagsalita. Ano ang nais mo sakin ipakita? Sabi ni Pinunong Benj kay Dax. At si Dax ay nakaisip ng isang gawain, dahil ito ay masyadong naiinip. Si Dax ay tumatawa sa kanyang isip. At ito ay bamulong. Masyado nakakabagot ngayon. Pwede ko naman siguro ito gawin upang makapagbigay aliw ako kila Brother Chester at Brother Benj. Bulong ni Dax sa kanyang sarili. At maya-maya, nagsalita si Dax at sinabi, nais ko sana kayo ni kapatid Chester ay pumikit. Labis niyo itong ikakatuwa, sabi ni Dax. Nang marinig ito ni Pinunong Benj at lalo na si Chester, ito ay napabulong. Ano naman pa na ang gagawin nitong si Brother Dax? May kalokohan na naman itong gagawin, nakakasiguro ako. Sabi ni Chester sa kanyang isip. At ito ay nagsalita. Ikaw talaga Brother Dax. Ano naman ang gagawin mo? Wala ka na naman magawa na matino. Sabi ni Chester nang nakangiti at sa masayang tono. Nang marinig ito ni Dax, agad-agad ito nagsalita. Basta makinig at gawin nyo na lang muna ang aking sinasabi. Lalo ka na Brother Benj. Ipikit nyo na ang inyong mga mata. Para malaman nyo na ang aking gagawin at ito ay inyong makita.
Wala nang nagawa ang dalawa. At napilitan na ang mga ito na pumikit. Maya-maya, may kinuha si Dax sa kanyang bulsa. Isang mahiwagang bilog. Ito ay kulay itim ngunit ito ay nagtataglay ng mahiwagang teknik. At ito ay nilunok ni Dax at nag-isip siya ng isang figurine ng isang babae. Maya-maya nagbago ang itsura ni Dax. Naging isang babae ito. Oo, ito ang bagay na nakuha nila sa nakasagupan nilang malaking ahas sa loob ng lumang temple. At ito din ang ginamit nilang paraan upang malinlang si General Senki. At ito ay kanilang matalo nang hindi gumagamit ng anumang spiritual na lakas. Dahil sa maliit na bagay na bilog na ito, napagtagumpayan nila Dax at Chester na makaligtas sa kapahamakan sa kamay ng mga general mula sa lahi ng mga demonyo lalo na kay General Senki. At sila ay tuluyan nakalabas ng lumang temple bago ba bumalik sila General Cassandra at General Denki. At sila ay natagpuan ng mga lahing barbarian. Maya-maya, si Dax ay naglakad malapit kay Pinunong Benj at ito ay humawak sa balikat. At siya ay nagsalita, "Pinunong Benj, maaari nyo nang idilat ang inyong mga mata." Nang marinig nila ang boses ng isang babae na nagmamula sa tabi ni Pinunong Benj, laking gulat ang kanilang naramdaman. Nang idilat nila Pinunong Benj at Chester ang kanilang mga mata, labis ang pagkagulat ng dalawa. Lalo na si Chester. Halos sumabog ang ihi nito sa pagpigil ng pagtawa. At siya ay nagsalita sa mahinang tono. Sabi na may kalokohan na naman na gagawin ito si Brother Dax, at si Chester sa mga oras na ito ay lubos na nagpipigil ng tawa. At si Pinunong Benj sa mga oras na ito ay mabilis na napatayo sa kanyang kinauupuan. At dahil sa sobrang pagkagulat, Brother Chester, saan nagmula ang babaeng ito? Sabi ni Pinunong Benj. At nang marinig ni Chester ang tanong ni Pinunong Benj, ito ay nais tumawa ng malakas ngunit ito ay nagpipigil. Tuldok, maya-maya si Dax ay dahan-dahan. Hinahamplos ang likod ni Pinunong Benj. At sinasabi ang mga salita na ito. Pinunong Benj, nais mo ba ako makasama sa iyong pagtulog mamaya? Kung nanaisin mo ikaw ay aking papaligayahin. Nang marinig ito ni Chester, hindi na napigil ito ng tawa. Siya ay sumabog ang tawa. Ha. At si Pinunong Benj ay labis ang pagtataka. At ito ay medyo umatras kay Dax. Layuan mo ako. Saan ka Yun na nagmula? nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!